Naimbag nga aldaw kakailyan, ako po si Myran Warin. At ako naman po si Ben para sa unang episode ng Prime Jeep! Salamat po at kasama po namin kayo ngayon dahil ito na ang simula ng ating paglalakbay para sa isang mas maayos na paghahatid ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Hangad ng ating programa na mas maipakilala at mas mapaintindi ang layunin ng programang Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. Bago natin ipagpatuloy, Ben, batiin muna natin ang mga lingkod bayaning nakatutok sa atin habang sumusubo sa kanilang pananghalian. Unahin na natin, Apayao Ipasindayaw, Ascenso Abreño, Breathe Baguio, Adivay Benguet. Siyempre, hindi magpapahuli ang mga taga-Ifugao, Haguio Ifugao, Gawats-Ay Mountain Province at Luminawa, Kalinga. Huwag po kayong mag-alala dahil tiyak mabubusog din po kayo sa mga hatid po naming kaalaman sa araw na ito. Tama, Myra. At ito nga for our Prime HRM Rundown. Lokal na pamahalaan ng Bontoc Mountain Province, DepEd Ifugao, at iba pang ahensya ng gobyerno ay nakatanggap ng Certificates of Recognition sa Prime HRM. Narito ang kwento. First Class Services. Ganito ilarawan ni Bontoc Mountain Province Mayor Jerome Tudlong ang kanilang paghahatid ng serbisyo at patunay daw nito ang natanggap nilang Certificate of Recognition sa Recruitment, Selection and Placement. Natanggap na rin nila noong nakaraang taon ang Certificate of Recognition sa Performance Management. This shows that the municipality is improving and it deserves the awards because of the hardworking staff. Ang Department of Education Schools Division Office of Ifugao naman na kompleto na ang Certificates of Recognition sa Prime HRM. Huli nilang natanggap ang Certificate of Recognition sa Performance Management. Para kay Superintendent Gloria Buyao, ito ay magsisilbing hamon at inspirasyon. It's indeed a challenge and an inspiration to continue to serve with excellence and go for better performance and better services to all our clients. Tulad ng DepEd Ifugao, na kompleto na rin ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDACAR ang 4 na Certificates of Recognition at naisa lang nasa on-site assessment para sa Bronze Award. Sa lahat ng kapareho nating nagsisilbi na departamento ng gobyerno at lahat ng opisina ng gobyerno, please lahat pag-igihin natin na ma-recognize tayo na Prime ng Civil Service Commission dahil ibig sabihin nito ay talagang attune tayo at alam ng mga tao natin ang ginagawa nila pagdating sa serbisyo publiko. Sa lahat naman ng regional offices, COMELEC-CAR pa lamang ang nabigyan ng Certificates of Recognition sa Prime HRM. Una ay sa RSP at sumunod ang PM. Ito na magiging modelo itong CAR when it comes to this first recognition ng Civil Service Commission sa Performance Management Award. Magkakaroon na ngayon ng tinatawag na benchmark. Pag tinawag mong benchmark, ano na yan eh? Ano ba yung mga standards na tinitignan natin para ma-attain natin itong level 2 na natanggap ng Commission on Election. Good news din dahil natanggap ng Department of Agriculture Cordillera ang kanilang kauna-unahang Certificate of Recognition sa RSP. Actually, it's not really the compliance per se, but really trying to upscale yung aming processes and of course, trying also to level up the performance of the team, no? Particularly the HRM PSB. Iginawad din ni Mountain Province Field Office Director Anita Verina Paredes ang Certificate of Recognition ng LGU Sabangan sa RSP. Ilan pa sa mga ahensyang nabigyan ng Certificates of Recognition noong nakaraang taon hanggang ngayong buwan ang BFAR-CAR, Philippine Science High School Cordillera Administrative Region at LGU La Trinidad. We would like to encourage all the executive to support HR because we know so much naman na HR is in charge on the rights of our employees.
Sa ibang campuses din kasi ng Philippine Science High School, naka-level 2 na sila ng Prime HRM. And it motivated us to follow because when we align with the Prime HRM, we will be sure, tulad ng sinabi mo kanina, na yung maha-hire namin ay quality teachers and based on meritocracy talaga. Yung management po is very maganda po yung kanilang coaching po din sa amin, saka guidance. Lahat po yun, ma'am. Yun po yung pag-umpisa, ma'am. Sabi nila, challenge po nila ako, ma'am, na as the new HR, kung kaya mong gawin yung Prime HR para magkaroon tayo ng legacy. Nakatanggap din ng Certificates of Recognition sa iba't ibang core area ang Kalinga State University, UP Baguio, Abra State Institute of Science and Technology, LGU Lagangilang, LGU Dolores, LGU Salapadan, Conner District Hospital, Far North Luzon General Hospital and Training Center, Provincial Government of Mountain Province, at City Government of Tabuk. Tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng technical assistance ng mga field office ng CSC CAR. Kamakailan lang, sumalang sa orientation ng Field Office Baguio ang National Commission on Indigenous Peoples CAR at bilang pagkahanda sa on-site assessment, sumalang naman sa coaching session ang COMELEC CAR. Sa pangungunan ng Field Office Ifugao, nagkaroon naman ng benchmarking sa lokal na pamahalaan ng Asipulo ang mga Human Resource Management Officer mula sa iba't ibang bayan at ahensya ng Ifugao. May mga isinagawa ring orientation sa Apayao at Provincial Government of Kalinga. Congratulations po sa ating mga agency na nakatanggap ng Certificates of Recognition. Magbalik tanaw naman tayo sa ating mga accreditation at bronze awardees noong nakaraang taon. Department of Health CAR, Bureau of Management and Penology CAR, DepEd Apayao at Municipal Government of Asipulo. Sila ang mga tanggapan ng gobyerno na naidagdag sa listahan ng bronze awardees sa buong Cordillera. Ibig sabihin, pumasa sila sa indicators ng Maturity Level 2 sa 4 na Human Resource Core Areas. Ito ang Recruitment, Selection and Placement o RSP, Performance Management o PM, Learning and Development o L&D, at Rewards and Recognition o RNR. The conferment of the DOH CHD CAR Prime HRM Bronze Award was a huge milestone and certainly a golden page in our book of successes. Yet, we know that the journey does not end with just this. There will be roadblocks and challenges as we continue to push forward to better improve our human resource services. We have not achieved this accreditation without your constant guidance and support that made our processes adherent to the guidelines of Prime HRM Level 2. Rest assured that we will sustain and even enhance our human resource processes through genuine public service. The constant quest for quality service and continuous improvement fueled us to find ways of forcing ourselves to improve. When I arrived at SDO Apayao, they already started working on their Prime HRM and already submitted 2 pillars for validation. Thus, it was not hard to urge them to continue, even if to some it was impossible. But I helped them to develop the mindset that it can be as we continue to navigate what else needs to be done and what else needs to be improved. Iginawad ni dating CSC Commissioner Eileen Lourdes Lizada ang bronze plaque ng DOH CAR, BGMP CAR at DepEd Apayao sa 22nd Regional Conference of Human Resource Practitioners sa Cordillera. Nitong Enero, iginawad ng CSC CAR sa pangunguna ni Director for Fernando O. Mendoza ang bronze plaque ng lokal na pamahalaan ng Asipulo. Aprobado na rin ng CSC Central Office ang mga resolusyon para magawaran ng Bronze Award ang Mountain Province State University, TESTA-CAR at Provincial Government of Apayao. Sa kabuuan, 30 na ang nabigyan ng Bronze Award sa Cordillera mula 2017. Hangad ng CSC na pagsapit ng 2030, nasa 72 tanggapan na ng gobyerno sa buong Cordillera ang Bronze Awardee.
Papasok naman sa Accreditation Award ang Municipal Government of Luna Apayao at Conner District Hospital. Ibig sabihin, nakapasa sa maturity level 2 indicators ang kanilang systems, practices at HRMO competencies sa RSP at PM. Ang pagkilalang ito ay isang patunay ng pagkakaroon ng LGU Luna Apayao ng isang matatag na institusyon na binubuo ng mga kawani na may pagkakaisa at dedikasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko. The journey towards achieving this honor was not easy, nor was it short. It requires full attention, effort, collective commitment, and willingness to embrace change. HRM Accreditation Award is a significant honor and a testament to the hard work, dedication, and commitment to excellence of Conner District Hospital in the field of human resource management. It reflects not just one or two personal achievement, but the collective efforts of my team and the support of my colleagues. Kaaproba naman ng resolusyon para magawaran ng Accreditation Award ang Far North Luzon General Hospital and Training Center, City Government of Tabuk, Municipal Government of Bontoc at DepEd Ifugao. Habang hinihintay pa ang resolusyon para sa Municipal Government of La Trinidad at BFAR-CAR. Sa ngayon, nasa 7 na ang nabigyan ng Accreditation Award sa Cordillera. Isang mainit na pagbati po sa ating mga accreditation at bronze awardees. Yung inyo pong napanood ay sila pa lamang po ang may approved resolution ng ating central office na nabigyan na po ng Certificate of Accreditation and Bronze Plaque. Pero marami pa po tayong isusunod, kaya abangan! At maya-maya lamang, Ben, meron tayong ibibida na isang ahensya ng gobyerno na kamakailan lang ay nabigyan na natin ng Bronze Plaque. Samantala, meron tayong inilunsad na 2 programa para madagdagan ng kaalaman tungkol sa Prime HRM. Ito ang Prime HRM Champs para sa ating mga taga-Civil Service Commission, Cordillera Administrative Region. At ang isa naman ay ang Primetime Bida para sa ating mga target agencies. Narito ang detalye. Sa pag-arangkada ng taon, sumalang sa 3 araw na capacity building program ang mga kawani ng Civil Service Commission Cordillera Administrative Region. Ito ang Prime HRM Champs o Creating Healthy Achievements Through Motivation, Passion, and Skills Building, Understanding the Maturity Level 2 Indicators. Target ng programang ito na mabigyan ng sapat at updated na impormasyon tungkol sa Prime HRM ang mga kawani ng CSC na nagsisilbing assistors sa mga ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin, katuwang na mga ahensya ang komisyon sa pagbuo, pagsasaayos at pagpapatupad ng kanilang mga polisiya na may kinalaman sa human resource. Nagkaroon din ng katulad ng capacity building ang mga kawani sa mga lokal na pamahalaan. Ang tawag sa programa, Primetime Bida o Be Inspired to Dream and Achieve. Dito ibinahagi ang mga evidence requirements o mga dokumentong dapat isumite para makapasa sa Maturity Level 2 Indicators ng Prime HRM. Highlight nito ang pagbahagi ng best practices at success stories ng mga nabigyan ng Bronze Award. Aming CSC approved RSP ay meron din po kaming Equal Employment Opportunity Principle. Yes, malaking tulong. Bakit? We are introduced to the different tools of the 4 pillars. We were challenged. We were challenged to accomplish the same. Kung kaya ni Sir Chris, bakit hindi namin kakayanin, o diba? Target ng CSC-CAR na makapaglungsad ng iba pang programang tutulong sa mga ahensya para marating hindi lamang ang Maturity Level 2 kundi hanggang Maturity Level 4. Ben, patuloy nating inaanyayahan ng ating pong mga kasama sa serbisyo publiko dahil ang susunod na sessions ng Primetime Bida ay para sa mga national government agencies o national line agencies, government-owned and controlled corporations, partikular na sa mga water district at SUCs o state universities and colleges. Kaya ganito yung ginawa natin, Ben, kasi customize yung ating approach. Alam naman po natin na bawat ahensya ng gobyerno ay may iba't ibang practices at may iba't ibang
mga pangangailangan. Correct ka dyan, Myra. At marahil may mga nanonood sa atin na bago sa kanilang pandinig ang Prime HRM. Marapat lamang nabigyan natin sila ng maikling background. Yan ang buwena-manong hatid ng ating Prime HRM 101. Ang Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management ay isang mekanismo para maitaas ang level ng human resource management sa sektor ng gobyerno na pasok sa global standards. Meron itong 4 na human resource management core areas: ang Recruitment, Selection and Placement o RSP, Learning and Development o L&D, Performance Management o PM, at Rewards and Recognition o RNR. Meron itong 3 lenses na nakapaloob sa 4 na HRM core areas. Ito ang systems o documentation ng mga polisiya, proseso at tools na ginagamit ng ahensya. Practices na tumutukoy sa kakayahan ng mga kawani ng ahensya na ipaliwanag ang implementasyon ng kanilang mga polisiya at sistema. Panghuli ang competencies. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng Human Resource Management Officers. May 3 stages ang Prime HRM, ang Assess, Assist, at Award. Sa Assess, sinusuri ang maturity level ng systems, practices, at competencies ng ahensya sa 4 na HRM core areas. May 4 na maturity level. Ang Maturity Level 1 ay Transactional HRM. Maturity Level 2 naman ay Process-Defined HRM. Maturity Level 3 ay Integrated HRM. At Maturity Level 4 ay Strategic HRM. Target ng CSC na marating ng mga ahensya ng gobyerno ang Maturity Level 2 hanggang 4. Pangalawang stage ang Assist. Dito nagbibigay ang CSC ng mga technical na tulong at mga intervention na nakakustomize ayon sa mga pangangailangan ng ahensya. Ikatlong stage ang Award. Ang mga ahensya na maaabot ang Level 2, 3 at 4 sa systems at HRM o competencies sa alinman sa mga HRM core areas ay mabibigyan ng Certificate of Recognition. Accreditation Award naman ang igagawad sa mga ahensyang mararating ang Level 2 sa systems, practices at HRM o competencies sa RSP at PM. Mabibigyan naman ng Bronze Award ang mga ahensyang mararating ang Level 2 sa systems, practices at HRM o competencies sa lahat ng HRM o core areas. Silver kapag narating ang Level 3 at Gold sa Level 4. Saklaw ng Prime HRM ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Alinsunod ito sa Memorandum Circular No. 24 Series of 2016 at Memorandum Circular No. 1 Series of 2021. Nakaangkla ito sa hangarin ng CSC na gawing lingkod bayani ang bawat kawani. Hindi man nila maintindihan pa ng lubusan ngayon, Ben, ang Prime HRM, pero unti-unti darating din tayo dyan. Sabi nga natin, ito ay isang journey. Ito ay isang paglalakbay na kasama niyo po kami. At huwag kayong mag-aalala. Sasamahan namin kayo, ihahatid po namin kayo doon. Hindi naman po mauubos ang gasolina ng ating jeep. Sa ating Prime HRM Focus, ibabahagi natin ang kwento ng paglalakbay ng lokal na pamahalaan ng Asipulo, Ifugao, a journey that started with a dream that turned into a reality. Simple man ang pamumuhay, pero hitik sa likas na yaman at mayabong ang kultura. Ito ang bayan ng Asipulo, ang pinakabata sa lahat ng munisipyo ng Ifugao. Mula sa pagiging 5th class, umakyat ng isa ang income class. Dahil sa pagtutulungan at dedikasyon ng bawat kawani, nakatanggap sila ng iba't ibang parangal, kabilang na ang Bronze Award sa ilalim ng programang Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. Iginawad ng pamunuan ng CSC CAR sa pangunguna ni Director 4 Fernando O. Mendoza ang kanilang bronze plaque, kasabay ng ika-33 pagdiriwang ng kanilang founding anniversary. May tema itong Beyond All Odds na kanila namang naisabuhay. We are proud of this award, and of course, we credit it to our HR for their tireless support to this program. Ito ang kauna-unahang munisipyo sa Ifugao na Bronze Awardee at ikalawa sa buong Cordillera.
Ayon sa Human Resource Management Officer na si Christian Dave Dulnuan, ang tagumpay na ito nagsimula sa isang pangarap. We started with a dream and then we initiated, we collaborated with each other, and then we worked hard for our Prime HRM, and now we just received our Bronze Award, and ngayon nagsisink in na sa amin. And I feel like parang, oh my God, it's so exciting. But at the same time, I'm worried on what's the next things to do on how to implement our Prime HR. Hindi man naging madali, pero kinaya. 2023 nang masungkit nila ang unang Certificate of Recognition sa Recruitment, Selection and Placement. At sa parehong taon, nakuha nila ang 3 pang Certificates of Recognition sa Learning and Development, Performance Management at Rewards and Recognition. Hunyo noong nakaraang taon nang sumalang sila sa on-site assessment o interview ng CSC CAR. Paano po yung prioritization ng mga learning and development na activities na ipa-prioritize? And we assessed yung current HR systems namin, and then we prepared our action plan, Prime HRM action plan, and then nagtulong-tulong kami on how to improve our HR systems. So this is the primary strength and our key steps towards our Prime HRM. And then we had it. We have collaboration, yung tulong-tulong talaga ang ginawa namin to establish the support system kasi mahirap pag sa HR lang. So, merong department heads, yung elected officials, and then employees, of course. Ayun, so everything is, or everyone is cooperative. Target nilang lalo pang maisaayos ang kanilang human resource management systems at practices. Kailangan na collaboration lahat ng mga personnels, of course to the HR na of course we will uphold yung what do you call this, yung kwan ng HRM, yung civil service. Yun naman ang pinaka importante, whatever mandates, whatever programs ng civil service or of course we will happily we believe in your program, so we will uphold your program. The way we implement Prime, na-appreciate naman nila. So I think that Prime HRM is really impactful. So gaya nga ng sinabi namin na improve namin, we were able to improve our HR systems, our policies, and hindi na siya yung dati na parang naghihintay na lang kami ng ipopost namin leave, yung mga ganun. It's very traditional. At least ngayon, we were able to adapt to modern HR, which is the Prime HR. Ang kwento ng kanilang paglalakbay at tagumpay ay ibinabahagi ni Christian para magsilbing inspirasyon sa ibang ahensya ng gobyerno. Napaka-inspiring talaga ng kwento ng LGU Asipulo. Kaya hangad natin, Ben, na sana ang iba pang mga ahensya ng gobyerno ay ma-encourage na simulan ng kanilang journey. Huwag po kayong matakot. Ang sabi nga natin, tuwing tayo ay nagkakonduct ng orientation, a journey to 1,000 miles begins with a single step. At lagi naman pong bukas ang ating mga field offices at pati po tayo dito sa regional office para magbigay ng tulong at assistance. For more updates po on Prime HRM, please like and share the social media accounts of the Civil Service Commission, Cordillera Administrative Region. At maaari din pong bisitahin ang ating website, www.csc.gov.ph/regional-offices/CAR. At bago po tayo magtapos, may mensahe po ang ating Regional Director, Sir Fernando O. Mendoza. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Gusto niyo po bang sumama sa biyahe ng Prime Jeep? Aarangkada na po ito. Inaanyahan ko po lahat ng mga ahensya ng gobyerno dito sa Cordillera Administrative Region na sumama sa biyaheng ito. Marami po kayong matututunan. At isa na po dito ang tungkol sa Prime HRM. Bakit po ba mahalaga ang Prime HRM?
Alam po natin na sa ating mga ahensya ay meron tayong mga proseso tungkol sa recruitment, selection and placement, tungkol sa performance management, learning and development, at rewards and recognition. Sa ngayon po ay marami ang transactional ang kanilang mga proseso. Ito po ay ating iaangat at ating iaagapay sa global standards. At diyan po papasok ang Prime HRM. Atin pong itataas ito sa maturity level 2 sa pamamagitan ng pag-arangkada dito sa Prime HRM journey. Maraming salamat po sir sa inyong suporta. Salamat din po sa ating Director 3, Ruben Yu Wacas. Muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode ng Prime Jeep. Tiyak na puno na naman po ito ng kaalaman at inspirasyon. Kaya kita-kits, February 28 to 12:30 ng tanghali. Kaya ano pa ang inyong hinihintay? Huwag pahuhuli, sakay na!